Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel, mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal, kayo'y diring giniya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig, at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog, magliliwanag ang buwan na 6 araw at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo, parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon o kaybuti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag yaong ngalang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pag-asa. Kahit na mahirap ang buhay, kapag nakikinita natin ang masasayang panahon na mag-aantay sa atin, nabubuhayan ang ating loob. Tulad ngayon, malapit na ang Pasko. Nakikinita na natin ang mga Christmas parties na darating. Yung nagbabalak na makauwi sa kanilang probinsya o sa Pilipinas, na i-imagine na nila ang mga mahal nila sa buhay na sasalubong sa kanila. Nagplaplano na ang iba ng kanilang bakasyon, ng mga excursions na kasama ang kanilang mga kaibigan o pamilya. Yung pag-i-imagine ng masasayang bagay o mga pangyayari na darating
ay nagpapagaan ng ating loob. Sa Bible, kinikiliti din ang ating imaginations ng magagandang bagay. Isa ito sa mga gawain ng mga propeta. Pinapakita ni Propeta Isaías sa ating pagbasa ngayon ang mga mabubuting bagay na mangyayari kapag dumating ang Panginoon. Hindi na mananangis ang mga tao. Ang mga kahilingan nila ay pakikingganan ng Diyos. Bibigyan niya ng tinapay ang mga nagugutom at tubig ang mga nauuhaw. Makikita na nila ang kanilang guro at gagabayan sila sa kanilang landas. Magbibigay siya ng ulan sa takdang panahon. Mapupuno na ng tubig ang tigang na lupain. Kaya magkakaroon na ng magandang pastulan ang mga tupa, mga baka at mga asno nila. Magiging masagana ang kanilang ani. Pagdating niya, gagamutin ng Diyos ang mga sugat ng kanilang bayan. Sa pamamagitan ng mga larawang ito, hinihikayat ni Propeta Isaías na manabik ang mga tao sa Panginoon. Darating ang Panginoon at babaguhin ang kanilang malungkot at masasamang kalagayan. Ito din ang pag-asa na tinatanim sa atin ngayon sa panahon ng Adbyento. Ano man ang dinadaanan natin ngayon, malungkot man o mahirap, mababago ang lahat. Tumingala tayo sa Diyos na darating na muli. Umalis si Jesus, umakyat siya sa langit pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, pero nangako siya na babalik siya uli. Asahan natin at antayin ang muling pagbabalik niya. Ito ang diwa din ng Adbyento. Hindi lang pag-aantay sa Pasko, kundi pag-aantay sa muling pagdating ng Panginoon. Nung si Jesus ay nasa lupa, mapagkalinga siya sa mga tao. Nahabag siya sa kanilang kalagayan. Litong-lito ang mga tao. Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila at ano talaga ang mabuti. Para silang mga tupa na walang pastol, walang nangagalaga sa kanila. Kaya si Jesus ay gumugol ng maraming panahon upang turuan ang mga tao, upang bigyan sila ng direksyon. Hindi lang, nagtawag siya ng 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan na turuan ang mga tao, palayasin ang mga masasamang espiritu, pagalingin sila sa kanilang karamdaman at ipahayag sa kanila ang magandang balita na mahal sila ng Diyos at maghahari na ang Diyos, dala ang kanyang kabaitan. Itong habag ni Jesus at pagkalinga sa mga tao ang patuloy pa rin ngayong panahon. Patuloy pa siyang nagpapadala ng mga manggagawa na magpahayag ng paghahari ng Diyos at tumulong sa nangangailangan. Ito'y patuloy na ginagawa ng simbahan. Hindi pa nga naaabot ang lahat. Hindi pa nga natutugunan ng lubusan ang lahat ng pangangailangan. Kaya umaasa tayo na gawing ganap ni Jesus ang kaligtasan na kanyang sinimulan. Sana po manabik tayo sa kanya. Sa ngayong panahon ng Adbyento, ulit-ulitin natin sa loob natin at palagi nating ibulong sa ating sarili. Halina Jesus, halina, dumating ka na.